Iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Congressman Zaldico sa oras na mapauwi siya sa Pilipinas. Ayon po yan kay Committee Chairman Senator Ping Lacson. Inaantabayanan ng kanyang pag-uwi para harapin ang mga alegasyon ng kickback sa mga proyekto kontra baha, gayon din ang umano'y last-minute insertions sa budget. Saksi si Jonathan Andal. Dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na bumuo ng national budget hanggang sa nagtago at nagpalipat-lipat ng bansa bilang pugante. Sa Czech Republic nagtapos ang paghahanap kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naging meet siya ng mga kaso laban kay Ko ang pagkakaugnay niya sa SunWest Incorporated, isa sa top 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakorner umano ng mga flood control project. SunWest ang kontratista ng umano'y substandard na 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naging basihan ito para kasuhan si Ko at 15 iba pa ng graft at malversation of public funds. Sa mga pagdinig ng Senado at Kamara, inakusahan si Ko ng pagtanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Ang kontratistang si Curly Discaya, tumistigong karamihan ng DPWH official na kausap nila, pinangalanan si Ko bilang tumatanggap ng porsyento. Lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Nilinaw ni Discaya kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kina Ko at nooy House Speaker Martin Romualdez. Parehong itinanggi ni Ko at Romualdez ang mga aligasyon ng kickback. Sa puntong ito, wala na si Ko sa Pilipinas. Noong SONA pa ni Pangulong Bongbong Marcos nitong July 28, 2025, hindi na siya pumapasok sa Kongreso. Napaulat na nagtungo siya sa Amerika para magpagamot hanggang sa lumipat umano siya sa Singapore noong Setyembre. Binawi ni House Speaker Bogie D ang kanyang travel clearance noong September 18. Matapos ang isang linggo, napaulat na nasa Spain si Ko. Nagbitiw siya bilang kongresista noong September 29, ang deadline ni D para umuwi si Ko sa Pilipinas. November 2025, naglabas si Ko ng mga video na naglalaman ng mga alegasyon laban kay Pangulong Marcos, Romualdez at mga opisyal ng ehekutibo. Gate ni Ko, iniutos umano ng Pangulo ang 100 billion pesos na halaga ng insertions sa 2025 budget. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Ang sabi pa raw ni Romualdez kay Ko, Sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. dagdag ni Ko, babalik sana siya sa bansa pagkatapos ng SONA pero sinabihan umano siya ni Romualdez na huwag uuwi. Naghatid din umano siya at ang kanyang staff ng male-maletang pera para umano kina Romualdez at Pangulong Marcos. Itinanggi ng palasyo ang mga aligasyon ni Ko. Sabi ni Romualdez, malinis ang kanyang konsensya. Ang issue naman ng umano'y last-minute insertions at realignment sa 2025 budget ang isa sa basihan ng ethics complaint laban kay Ko. Noong tinatalakay ang budget, inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Ko at Romualdez ng umano'y pagmamanipula rito. Kasunod ito ng mga hakbang para tanggalan noon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Sa gitna ng mga kwestiyon sa 2025 budget, vinito o inalis ng Pangulo ang mahigit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations at mahigit 26 billion pesos na proyekto ng DPWH. Ngayong natuntun na si Ko, inaantabayanan kung kailan siya maibabalik sa Pilipinas at oras na makauwi, iimbitahan daw siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng mali-maleta na 805 billion sa si Zaldico. And kung posible, pati si Orly Gopesa kasi connected kay Zaldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Ang isa sa mga naging chairman ng House Infrastructure Committee na nagsagawa ng investigasyon sa flood control projects, ipauubaya na sa ombudsman ang investigasyon para maiwasan ang aniyay conflict of interest sa dati nilang kasamahan sa Kongreso. Even if we resume, kung halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na
Hindi, walang takipan dito na we will be fair and that we will be objective. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo dahil magkakasama kayo dyan. Si House Speaker D tinawag ang pag-aresto kay Ko na mahalagang hakbang tungo sa hustisya. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco na naghain ng ethics complaint laban kay Ko na magpadala ang Pilipinas ng high-level team sa Czech Republic para mabilis ang pagpapauwi sa kanya. Dapat daw tumulong si Ko na maibalik ang mga umano'y ninakaw na yaman. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.